Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula 2025 to 2028? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas sa magiging reading ko. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong pwede kong ma-pick up mamaya. Na energy. Anyways, kung hindi mag-resonate sa inyo to, ready? I-adjust nyo na lang ang video. Hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, dito na. Dito na ang pinakahuli nating deck. So, magsimula na tayo. Medyo inuubo-ubo ko ng konti. Dahil nagkatangkaso ako. Kaya pagpasensyaan nyo na. Ito oh. May lalaking tao tayo dito o lalaking energy kung babae man. Pwede ring extrovert to. So, i-describe ko yung tao. Tingnan nyo kung mag-resonate ba sa inyo yung clue o hindi, o pwede rin kung di man tumama sa inyo yung clue, baka sa someone na kakilala nyo mismo. So, magsimula na tayo. Yung clue natin, kasal, may anak, hindi mayaman, walang stable job. Sabihin natin, may trabaho naman, pero malit ang kita. Pwede rin ganon. O walang permanent job, sabihin natin contractual. Contractual, freelancer. Pwede rin small owner ng business, sari-sari store, ganyan. So, may business siya, pero maliit ang kita. So, again, sari-sari store, o kung ano man yan na parang buy and sell, pero maliit nga ang kita. So, yung tao dito, hindi siya masaya sa kung anong tinatakbo ng kanyang career. Na para bang napanghihinaan na siya ng loob. Kung makukuha niya ba itong success. Pero don't worry, ito ganda ng huling card. Five of Pentacles, pero baliktad. So, ibig sabihin, ayan, may improvement sa takbo ng pera. Okay? Small nga lang, pero at least, kahit small changes, malaking bagay na yon, di ba? Yun na yung pasimula ng progress kaysa malugmok, di ba, sa kahirapan. So, asahan natin ng small changes. Positive yun, in a good way, sa takbo ng pera o career. Wala na may ibang tao dito, kundi kayo lang dahil career reading to. So, punta na tayo sa susunod na deck. So, kung di man kayo to, di baka tumama to sa someone nga nakakilala nyo mismo. Ang mahal nyo sa buhay. Na alam nyo na ganito yung sitwasyon. Single dad, pwede rin to.
O single mom pero extrovert type of a person. Ano naman ito? Excuse me. Ano ito? Well, ang dating sa akin sa period ng 3 years, makakatanggap ang iba sa inyo ng mensahe. At ang mensahe, ang nilalaman ng mensahe ay tungkol sa advice. Pang advisean yung iba sa inyo para mapabuti ang sarili. O mensahe about promotion. Pero maganda naman yung laman ng mensahe, don't worry. Wala naman akong na-vibe na kakaiba. Hindi siya negative. More like advice nga. Na yun nga, concern lang, ganyan. Para mapabuti. Para siyang constructive criticism para sa iba sa inyo. O ang mensahe ay maganda in a way na tataba ang puso nyo kasi may someone pala na gusto kayo makausap, makasama, kasi pinagkakatiwalaan pala kayo ng taong to. Ganon. Parang may someone na i-view kayo na para bang inspiration, role model, role model. O parang tingin nila sa inyo ay isang leader, boss. Ganon. Reliable. Ganyan. In times of crisis, may fun kayo. Sa madaling salita. Magkaka-fun ng iba sa inyo. Anyways. So, pwede rin ng mga to. Kapatid nyo mas bata sa inyo, anak na, yun nga, parang mataas ang respeto sa inyo. O pwede rin ka-workmate na ahead kayo sa kanya, na para bang, yun nga, magiging fan ng iba sa inyo, yung bagong employee. Pwede ganun. Anyways, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, ano naman? So, well, sa case na to, baka makatagpo yung iba sa inyo ng new love interest habang naglalakbay sila. O sabihin natin habang nagko-commute o nung napunta sila somewhere malayo sa bahay nila. Kasi parang gumala. Nung gumala, doon natagpuan yung someone na magiging new love interest ng iba sa inyo. O pwede rin long distance relationship to actually. O baka ma-fall yung iba sa inyo dahil sa galing. Ganun.
Parang i-admire nyo yung someone dahil sa kanyang talent, skill, knowledge. So, hindi dahil sa personality o sa pera, kundi dahil sa galing niya in general. So, yung iba nga sa inyo mag-fall sa ganong klaseng tao. Na magaling, madiskarte, ganyan. Para sa single yon. Pero actually, mga single, single na Taurus, marami sa kanila, baka ikasal na. Kung in a relationship pa lang, ngayong 2024, habang pinapanood nila to, kasi ginagawa ko to, August 31, 2024, basta ganun, sa period ng 25 to 28, yung iba sa inyo, na in a relationship, ikakasal na. Yung mga single nga, magiging in a relationship na. Pwede rin naman na yung mga nasa relationship na, makatagpo ng bagong friends. Madami friends nila. Ang mahalaga, magiging masaya ang karamihan sa inyo. So, ano pa bang ito pa. Ano pong masasabi ko dito? Ito pa. Reconnection. Sa someone na interested pa rin sila. Ay posible. Sa mag-ex, reconnection. Hindi ko masabi kung reconciliation, pero reconnection, posible. Unexpected nga to eh. Anyways, punta tayo dito sa uli. Kung masasabi nito. Para sa mga Taurus, ayan, may pad na to. Iba pang mensahe. Innocence. So, ang dating sa akin, walang kamuwang-muwang ang iba sa inyo habang pinapanood nyo to. Nasa period ng 3 years from now, 25 to 28, hindi nila akalain na magiging psychic din sila tulad ko. Okay? Magugulat sila na nag-evolve na rin sila bilang psychic o bilang spiritual worker. Ganyan. Lalo na yung medium, magiging medium yung iba sa inyo. Kumbaga habang pinapanood nila to, wala silang ka-idea na 3 years from now, magiging medium pala sila. Yung medium, psychic medium, yung kumakausap ng ghosts, spirits. Kasi di naman nila gusto to. Halimbawa, may iba sa inyo, hindi sila interested sa topic ng ganun. Pero all of a sudden, sa period nga ng 3 years from now, biglang naging ganun sila. Naging psychic medium. O sabihin natin kung di man sila literal na magiging psychic medium, magko-consult sila sa psychic medium. Okay? Kasi habang pinapanood nila to, wala naman silang balak. Parang ganun na maging psychic o magpa-consult sa psychic medium. Pero sa period ng 3 years from now, yun nga, 25 to 20, magugulat na lang sila, bigla na lang silang naging psychic medium o magko-consult nga sila o yung iba sa inyo sa psychic medium.
para hanapin ang kanilang clarity o para sa closure, ganun. Sa someone na bigla na lang namayapa, para matahimik yung loob, ganun, na para bang may gusto silang sabihin. So again, case-to-case basis, either kayo yung magiging psychic medium o kayo yung magko-consult sa psychic medium. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.